Hello, Olga here, and for today's video, let's do a finances and career tarot reading guidance. Ano ang blessings, advice, and guidance for you in terms of your money, career. Let's see. But before we proceed, I would like to say maraming salamat sa mga new subscribers, followers, sa mga nagko-comment, nagsasuggest. Thank you so much guys sa inyong lahat. I really appreciate, and this is for all the zodiac signs. So, let's see. Guidance, advice, messages sa'yo in terms of finances and career mo. Especially if you are someone na bagong lumipat, hire, this video might be for you. I got Knight of Pentacles, Knight of Pentacles. For some of you here, merong energy dito na nasa field ka ng creative industry. Could be arts, digital arts, traditional arts, or yung mga nagko-commission related dyan. May nakikita ako, or could be an offer for you if you are someone naman na may passion or hobby ka to draw. Pwedeng maging side hustles mo siya, one of your side hustles. Another is Page of Swords, Knight of Swords, Knight of Wands, Nine of Pentacles. Okay, for your first 5 cards, meron ako nakikitang ayun nga, offer related sa digital arts, and for some of you here, you're working naman in technology or communication. Maybe for some of you, advertising as well. Meron dito ako nakikitang mabilisang communication, maybe a contract signing, a bonus. Pero kung ayun nga, kung ikaw ay nag-iisip if there is may patutunguhan or maganda ba ang magiging career mo sa mga nabanggit ko, or kung iisip mo yung mga ganong bagay, I got a yes here. We have a Nine of Pentacles. Although yung career mo ngayon medyo hindi siya ganun ka-steady. Hindi naman sa hindi stable, pero iba-iba siya ng facing. Could be up, sometimes down, up, sometimes ayun. And for some of you here naman, nagkakaroon ng mabilisang pag-notice sa mga alam mo yung mas napapansin na yung thank you spirit, mas napapansin yung efforts mo, yung gawa mo, yung suggestions mo, yung creativity mo. And yung finances mo naman, nagiging siya, unti-unti siyang nakaka-recover from loss, especially if galing ka sa malaking utang. Alam mo yung nangutang ka to start something related dito, or nangutang ka para makapag-apply, makapag-explore, makabili ng gamit, ng gadgets para sa field na to. Ayun. What else for your career and finances? Reading, advice, and guidance, blessings. Three of Pentacles.
Three of Pentacles, the Chariot, Two of Pentacles, Five of Wands, Ten of Wands, and another set for your finances. What else? We got the Lovers, Justice, Two of Swords, Five of Cups, and Queen of Wands. So yun, ang nakikita ko dito, unti-unti ka nang umaangat eh. Unti-unti ka nang nagkakaroon ng direction yung finances mo. For some of you here, I'm hearing like if you feel like nababaon ka na sa utang, you have to consider asking for help galing sa ibang tao, especially sa partner mo. If ikaw yung tipo ng taong medyo malihim ka sa partner mo kapag may pinoproblema or pagsubok ka sa finances mo, this is the time for you to really share kung ano man yung pinagdaraanan mo. For some of you here na magsa-start pa lang ng business, wag masyadong, alam mo yung isang bagsakan na parang observe mo muna yung idea mo. This is if you are starting a business. If gusto mo mag-start ng business, observe mo muna yung idea mo kung ano yung papatok sa lugar mo, sa lugar nyo. And meron akong nakikitang conflict then when it comes to finances. I heard the word utang. So kung may pinautang ka, especially someone na kung may pinautang ka within your friend group or katrabaho mo, pwedeng magkaroon kayo ng conflict when it comes to it. And alam mo yung magbabayad naman siya pero magkakaroon pa kayo ng conflict. And my advice is wag ka na ulit magpahiram. I'm not saying na alam mo yung maging madamot ka, but sometimes saying no can really save a relationship. Alam mo yung pag tinanggihan mo, mas malaki ang masasave sa relationship na yun. Kaya be careful lang din when it comes to throwing words, especially that this katrabaho mo is very mainitin yung ulo pagdating sa mga bagay na pagsita or pag sinisigil mo na, nagkakaroon siya ng anger issue or galit. For some of you here, meron akong nakikita dito na pwedeng magkaroon kayo ng conversation ng partner mo, romantic partner mo when it comes to your finances, na pwedeng mag-cut kayo ng mga gastusin, may mga babawasan kayong bilihin kasi may kailangan kayong unahing properties, may kailangan kayong unahin na utang. I can see that for some of you, lalo na kung ikaw ay parang nalulong sa isang addiction, drinking addiction, gambling addiction, kailangan yung pag-usapan ng partner mo to. And bago niya pa malaman sa iba, kasi meron ko nakikita, there's a potential here na pwedeng mas malaman niya yun sa iba bago niya malaman sa'yo. And magkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan dahil dito. At kung napag-usapan niyo ng maayos ng partner mo to, mas magiging clear ang strategy niyo para matapos yung bayaring ito, para matapos yung mga pinag-ipunan niyo, mas lumaki yun, mas lumago siya. And for others of you kasi, pipilitin yung sarilihin yon, yung parang harapin siya mag-isa, kaya mas magiging mabagal yung progress or pagtatapos ng payment na ito kasi ikaw lang ang gagawa ng paraan na instead of kausapin mo sa partner, kahit pwede mo naman siyang kausapin
tungkol dito, ikaw yung magpupumilit na gumawa ng paraan. For some of you here, parang may galitang effect pa just to para iwasan lang ang conversations na to with your partner. For some of you here that is bago pa lang sa job nila, huwag kayong mainip and just practice pa din and study kung ano man yung posisyon ninyo, kung ano yung ikakapag-improve ng work mo, and at the same time be clear din sa mga ideas mo, again especially if nasa creative field ka. And again, as I always say, do not put your all eggs in one basket. Kumbaga, wag mong ilagay yung isang ipon mo doon sa isang bank lang, isang account lang. Create a separated na savings for a different purpose para mas ma-motivate ka, mas magkaroon ka ng disiplina and clarity when it comes to handling your finances. And for others of you here, meron ako nakikita that you want to give a gift sa isang feminine energy, and it's okay if hindi siya masyadong mahal, as long as makita niya sa gift na yun that you're sincere. Medyo nag-aalala ka kasi no, baka hindi niya tanggapin kasi hindi ganun ka-pricey or hindi ganun ka-trendy. Tatanggapin niya yan. It's just that ikaw lang yung nag-overthink, which is kinda sweet naman kasi ayun nga, inaalala mo yung partner mo. And yun, okay lang yun kahit hindi pa masyadong mahal as long as you're sincere about it. And yeah, this is your career and finances tarot reading update. If nakarelate ka or naka-help sa'yo, don't forget to comment, subscribe, like para sa maging update sa susunod na videos. And thank you so much everybody.